Sari-sari store mga kanegosyo. Walang focus in one. By the way mga kanegosyo, ito nga pala yung sari-sari store ko na malapit sa school ko dati. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao Technological Institute of the Philippines. Diyan ko rin naitayo malapit yung sari-sari store ko. Malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Naging tambayan ng mga college student to mga kanegosyo. At ito yung mga natutunan ko sa pagsasari-sari store. Kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung may negosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko mga kanegosyo. Bakit walang focus in one ang sari-sari store mga kanegosyo? Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, naitayo ko tong sari-sari store ko malapit sa school ko dati. Kung sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. At nagkataon mga kanegosyo, hindi ko pa alam yung focus in one, hindi ko pa alam yung market ng mayaman, hindi ko pa alam yung i-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Ang purpose ko lang talaga nun, tsaka bakit sari-sari store? Hindi ako marunong magluto, napakadaling madaling magbukas ng sari-sari store. Yung tipong nagbukas ka ngayon, makitaan ka lang na kumikita ka ng kapitbahay mo, magsasari-sari store na rin sila. Ganun siya kabilis buksan. Tsaka ang pinaka-purpose ko lang talaga nun, matuto sa pagninegosyo habang bata pa. At nagkataon, naitayo ko nga siya sa may community. Ibig sabihin mga kanegosyo, di ko pa alam yung community nun kaya kailangan na may community sa pagninegosyo. Naitayo ko siya na ang mga customer ko is college student. Pag vacant nila, dyan sila nagyoyosi, dyan sila tumatambay. Pag break time nila, kasi sa college more on ang mga vacant 3 hours, 5 hours bago next subject. So naghahanap sila mga matatambayan mga kanegosyo. At itong sari-sari store ko, pang-anim na sari-sari store yan na nakapaligid sa TIP. At sa aming anim mga kanegosyo, pare-pareho lang naman kasi tinda ng sari-sari store. Ako lagi pinakamahal magbenta. Mahal ako ng piso, mahal ako ng 2, mahal ako ng 3, 5 piso. Alam naman ng mga customer ko yan mga kanegosyo, pero sa akin pa rin sila bumibili. Bakit? Kasi malupit yung serbisyo ko kahit itanong mo pa sa kanila mga kanegosyo. At isa sa mga natutunan ko mga kanegosyo sa pagsasari-sari store, hindi natin may scale up sa level 2 business model ang sari-sari store. Bakit kamo? Hindi natin yan ma-apply ng franchising business model, distribution, manpower, software, licensing. Ang sari-sari store na negosyo is habang buhay kang reseller dyan mga kanegosyo. Kasi hindi naman ikaw may-ari ng produkto, hindi ikaw yung nagluto, hindi ikaw may-ari ng recipe, hindi ikaw yung nag-furniture, kumbaga sa mga carpentry, hindi ikaw yung mga gumawa. Sa sari-sari store mga kanegosyo, reseller ka lang dyan. At hanggat hindi ikaw may-ari ng produkto, hindi mo siya may scale up sa level 2 business model. Hindi naman ikaw may-ari ng brand, hindi ikaw may-ari ng mga binebenta mo dyan ng mga sabon, hindi ikaw may-ari ng mga binebenta mong candy, sigarilyo, soft drinks, beverage, lahat dyan reseller ka lang mga kanegosyo. At never magiging grocery store ang sari-sari store kapag lumaki. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po yan mga kanegosyo. Magkaiba ng business model ang sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera at kikita ka lang the moment na may bumili or may benta ka na. Sa grocery store mga kanegosyo, babagsakan muna ni supplier yung may-ari ng grocery store at magbabayad yung may-ari ng grocery store within 3 to 4 months. Platform business model. Same sila ng business model ng hardware. Magbabagsak muna si supplier at magbabayad si may-ari ng hardware or grocery store
kay supplier within 3 to 4 months. At pwedeng magamit ni may-ari ng grocery store yung pera within 3 months. Pwede niyang gamitin pambayad ng ilaw, tubig, pambayad ng empleyado, pambayad ng renta, o pwede niyang gamitin sa mabilis na pagpapaikot ng pera within 3 months. Pwede niyang para siyang umutang sa bangko ng walang tubo sa loob ng 3 buwan. Kaya magkaiba ang business model ng grocery store at sari-sari store. Ang grocery store lalong lalaki yan. Kasi cash flow gaming ang grocery store. Yung cash na sa may-ari ng grocery store. Sa sari-sari store, naglabas ka muna agad ng pera. Sa grocery store, hindi ka pa naglalabas ng pera. Ikaw pa nagpapaikot talaga ng pera. At isa pang natutunan ko sa sari-sari store, ang sari-sari store walang focus in one. Ang dami mong benta dyan. Ang dami mong binibenta dyan. Kaya hindi talaga lalaki ang sari-sari store kasi walang focus in one. Kung may sari-sari store ka ngayon, hindi ko sinasabi mag-close ka, ituloy mo yan. Mag-isip ka lang ng isang produkto na pwede mong ma-scale up sa level 2 business model. Tulad ng Ice Tube. Ang Ice Tube pwede nating i-scale up for distribution. Ikaw nagbabagsak ng yelo dyan sa palengke nyo, sa mall or kiosk. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one, scale up ang negosyo natin sa level 2 business model. Hanapin ang community ng mayaman, panghuli kailangan na natin gumawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, gusto ko malaman, yung umaabot sa dulo ng video na to, type mo naman sari-sari store. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Subscribe mo na rin ako mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.